Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako po si Edgar Mejorada, taga Bohol, OFW sa bansang Spain. Susuportahan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura pagka-presidente sa 2028 eleksyon. Gawan ko lang reaksyon itong si Attorney Rene Bueno na ito sa kung hindi nyo pa ito nakilala o hindi nyo pa ito napanood sa kanyang mga social media, actually active din tong abogado na to sa kanyang social media. Kahit sino naman siguro ngayon kung sino yung sa mga social media, di ba, active. So kung nakikita nyo to siya dati, nakikita ko tong anti-Duterte ho ito ngayon nag-iba yung panig ng kanyang pananalita dito sa na nalalapit na impeachment ni VP Sara. Kasi mayroon siya dito na itong pangalawang impeachment ni VP Sara. Mayroon siyang nakikita ditong questionably di umano. Yun ang sabi niya. Yan ang sabi niya. So para makita niyo ang mga sinabi niya dito at dugtungan ko natin to mamaya ang kanyang mga sinasabi at yung reaction natin dito. Bago to. Ang bitag sa pagsama-sama ng reklamo, karaniwang ginagawa ng Kongreso ang consolidation o yung pagsama-sama ng iba't ibang reklamo laban sa isang opisyal para mapabilis ang trabaho. Pero dito papasok ang trap o yung bitag. Ang argumento, kung ang House ay nag-consolidate ng mga reklamong maaga, yung mga ipinail before February 26, no? Yung mga may paglabag sa one-year bar rule. At mga reklamong tama ang petsa, yung sinampa or isinumite noong February 9 at 18. Pwedeng gawing butas yan ngayon ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Yan na nga ba sinasabi ko? Okay? So, ang tanong, bakit bitag? Okay, ganito yan. Sinasabi ng mga abogado na hindi pwedeng gamutin ng mga bagong reklamo ang isang prosesong nagsimula sa illegal na paraan. Kapag pinagsama mo ang isang sira o yung isang illegal na reklamo sa isang maayos o legal na reklamo, yung buong bundle ay maaari ng questionin sa Korte Suprema. Parang isang basket ng prutas yan. Kapag may isang bulok, nadadamay ang lahat. No? Kapag may isang basket ng kamatis na sariwa, lagyan mo na isang bulok, damay-damay na. Parang ganito sa consolidation trap. Okay? Gets nyo? Okay, punta tayo doon sa abuse of discretion. Yung pag-abuso sa kapangyarihan dahil ang appearance ad coetelam ay nangangahulugang hindi sinusuko ni Vice President Sara Duterte ang kanyang karapatang magdemanda o mag-file ng petisyon sa mataas na hukuman upang questionin ang jurisdiction ng House of Representatives. Yung target nila dito, yung grave abuse of discretion. Okay, para dun sa iba na hindi pa masyadong familiar dito, yung grave abuse of discretion, ano ba to? Ito yung kapag ang isang sangay ng gobyerno o isang branch of the government tulad ng House of Representatives ay gumawa ng desisyon na labag sa konstitusyon o labas sa kanilang kapangyarihan. Ang strategy dyan, babantayan ng Fortune, Narbasa, and Salazar ang bawat galaw ng komite ngayon. Okay? Kung itutuloy ng House ang impeachment, kahit may malinaw na paglabag sa one-year bar rule, gagamitin itong basihan para sa isang petition for certiorari sa Korte Suprema. Ito, diniscuss ko na din to several weeks ago.
dito sa kaso na to, sa impeachment na to, sasabihin ng Fortune Narbasa law firm na ang House ay nagpapakita ng pabigla-biglang desisyon at hindi sumusuri o sumusunod sa batas. Okay? Nahirap ito. Mukhang may butas na naman dito. So, ano yung epekto sa impeachment complaint nitong appearance ad cotellam? Ibig sabihin nito, nakareserba ang karapatang idemanda ang House of Representatives sa Supreme Court anumang oras. Okay? Kine-question nila dito kung sakasakali kung legal ba ang pagtanggap pa lang sa mga reklamo noong simula ng February. Consolidation trap, pinipigilan ng House na pagsamahin ang mga reklamo dahil baka madamay ang lahat ng pagiging illegal. No? Yung lahat na naging illegal. Yung pinail na maaga, isinama doon sa pinail lang tama. O, sabi ko nga kanina, parang isang basket ng kamatis. Ilagyan ng isang bulok, di damay-damay lahat. Mabubulok lahat yan. Okay? May bago dito. Yung may bago daw dito. Ikaw yung bago dito, Rene Bueno. Ito nga siya dati, hindi ho to siya sa politika dati sa mga sinasabi niya dito sa kanyang social media. Napapanood ko to siya sa mga tungkol ho dito sa Spain. Ang kanyang mga yung mga sabi niya, madali lang makakuha ng mga ganito, ng visa dito sa Spain. Akala ba naman abogado ka naman, sir, pero akala mo ba naman ganun kadali ba ang makakuha ng mga residence card o papel na legal dito sa Spain? Hindi ganun kadali, sir, ha? Hindi ganun kadali. Kapag wala ka dito mga basis talaga na dito ka talaga na yung basta maraming sinasabi niya noon. Ngayon nag-iba ang kanyang mga platform sa social media, nag-iba politika na siya. So ngayon, ang sabi niya ay yun nga, 'di ba? Sabi niya, paglagyan mo ng kamatis ang isang basket, isang bulok na kamatis, kapag lagyan ang isang buong basket ng ang laman ng mga kamatis na yun pwedeng mahawa doon sa isang bulok lang. Tama ho naman. O kahit anong prutas diyan, kapag isama mo yan doon sa yung bulok, isama mo doon sa hindi pa nabubulok, sigurado mahahawa yung iba. Kaya ito ngayon, itong sinabi niya na bumaliktad ito siya Antay ho ito noon, ngayon na pro Duterte na. Ang niya, dalawang vlog na to nakikita ko siya dito na mas pabor siya kay VP Sara. Ano kayang plano nitong abogado? Alam mo naman natin ngayon sa politika. Ito si Atty. Bueno daw Ay mali pa yung mga niyan sinabi niya, Buenas Dias. Mali ho 'yon. Atty. Rene Bueno, hindi Buenas Dias. Buenos Dias. Yun ang tamang pagkasabi kapag bumati ka ng magandang umaga sa Espanyol. Hindi Buenas Dias. Gamitin mo ho yung Buenos Dias. Kapag Buenas Tardes, pwede mo gamitin Buenas Noches. Yun ang tama niyan. Di ko alam to siya kung nag-stay ba talaga to ng Spain, kasi nung dati yung mga sinasabi nito dito sa Spain o ano mga niya, ang dami nga niya mga pakulo noon. Sabi ko, bitag din to siya. Sabi mo, mabibitag. Diretsuhan na lang tayo, Atty. Bueno. Ngayon na medyo nakikita mong tagilid itong impeachment ni VP Sara ulit na uusad. O, tama na yung mga sinasabi mong iba dyan na questionable ho ito. Magiging patibong ho ito, bitag ho dito sa mga idipinsa ni VP Sara. Ako wala, sa totoo lang ako wala akong pakialam na ma-impeach si VP Sara sa House of Representatives. Wala akong pakialam kung anong dyan. Kasi sigurado naman talaga na kapag hindi si VP Sara magiging kandidato, utuloy na kandidato ngayong 2028. Isa sa mga Duterte dyan, mayroon talaga na makukuha natin na magiging kandidato. Yan ang sinasabi ko nga, nakailang na ako dito. Nakailang sabi na ako dito sa aking social media, sa aking YouTube na pwede yan si Pulong, pwede yan si Basti Duterte magiging presidente. Kapag si VP Sara, i-impeach nyo tuloy yan sa House of Representatives.
at i-impeach din dyan sa, sa mga senador, ay di walang iba. Di, itong mga nangyayari kasi sa atin ngayon, politika talaga. Kaya itong mga nag-aambisyon din na magiging politika, papasok sa politika, kaya itong Rene Bueno na to, wala akong tiwala dito sa kumag na to, ang abogado na to. Grabe to kapag tumira to kay dating Pangulong Duterte. Grabe ho ito. Hindi ko na lang hinalungkat yung mga ibang mga video niyan, pero napanood ko mga ilan sa mga kanyang mga video na anti-Duterte ho itong lintik na tong Rene Bueno na to. Hindi ko nagustuhan tong mukha nitong kumag na to, sa totoo lang Kaya ginawa ko tong reaction niya kasi sabi ko na nangyari dito niya. Na ano pa niya dito, patibong o bitag daw ho itong nangyari doon sa impeachment na yun, na yung una, pangalawa, ginawang binasura yun pero may dalawang sinecure. Tingnan natin kung totoo yung mga sinasabi niya. Kung totoo yung sinasabi mo, Rene Bueno, di magaling ka. Pero nagbabase na ako sa mga sinasabi mo noon sa mga mga social media mo. Di ko alam kung sa TikTok ko napanood yun. Pero hindi ako believe sa yung pagka-abogado ka. May may radio program ho ito. Di ko matandaan kung anong radio station ho yung niya. Ang kanyang nandoon siya. Nakikita ko yan at anti-Duterte ho ito. So ito na nga siya ngayon, dating anti-Duterte, pro-Duterte ka na ngayon, gawa na ito sa mga mangilan-ngilan mong mga ina-upload mo sa iyong social media. So itong mga nakapanood sa kanya, kala nyo, genuine DDS ito, legit na DDS ito, hindi Huwag tayong magpalinlang ngayon sa panahon na ito. Kasi mahirap na kapag itong nangyari ngayon na maulit na naman, na nahulog din tayo sa mga patibong. Ako hindi naman talaga bumuto kay VP Sara noon. So kayo na bumuto noon, nahulog kayo sa patibong ni Bongbong Marcos, huwag nyo nang ulitin ho talaga na dadapuan ho itong kandidatura ni VP Sara ng mga taong mga plastic dyan, mga may halong sariling interest. Kilatisin natin ng maigi para mas maganda, para kapag magiging presidente na si VP Sara, maganda ang kanyang pamumuno kasi walang manggugulo, walang mga buraot ba sa kanyang administrasyon. Pag itong mga to, alala itong mga iba dyan na kunyari die hard sa mga Duterte, die hard kay VP Sara, pero kamukat-mukat pa pala, sariling interest lang ginagamit. Sino ba nakita natin noon na kunyari maano siya kay VP Sara? Anak ni Villar, yung Camille na yan, O di ba? Yung Camille na yan at saka yung mga Villar. Mga salawahan niyang mga yan. Kaya itong abogado na to, na kunyari ngayon na may pahaging-haging na dito sa kay VP Sara, huwag na itong pansinin kasi mahirap tong abogado na to kasi noon ilang episode na to na panood ko sa kanya na tinitiran niya si dating Pangulong Duterte. At ngayon dito na naman siya kay VP Sara, nagpapadikit-tikit ko, animal ka. Ay nako, Rene Bueno. Yan ang sabihan. Ayan ang sa Espanyol pa, kung marunong ka mag-Espanyol naman kung marunong ka talaga mag-Espanyol, sabihin ko sa iyo. Rene Bueno, tú es muy malo. Tú es muy malo, señor. Ang sama-sama mo, ibig kong sabihin. Napakasama mo. Kaya wag mo nang gamitin itong mga Duterte kung mayroon kang balak, kung ano yung binaplano mo, wag ka nang magano. Kasi ang dami pwede ngayon na nagbabalak na kung anong pwede nilang gagawin sa si VP Sara na magiging presidente. May iba dyan, magkakandidato sa kanyang lugar o kaya magiging i-appoint sila kung ano-ano mga posisyon sa gobyerno. Di ba may mga ganyan naman Kitang-kita naman natin kung ano talaga ang mga plano niyan. So, yun lang. Rene Bueno, wag kang magpakitang gilas dyan sa social media mo. Magsama na lang kayo dyan sa mga anti-Marcos.